Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ikalawang simbang gabi at narinig natin mula sa ating ebanghelyo ang talaan ng mga kamag-anak ni Jesus. Nagmula kay Abraham hanggang kay Jose. Mahalaga itong tala ang kanan na ito ni Jesus, sapagkat dito makikita natin na talagang mayroong lahi o angkan na pinagmulan si Jesus. Hindi siya para bang bigla na lamang bumaba sa lupa at eto na siya na si Jesus. Hindi. Sa mahabang panahon, inihanda ng Diyos ang lahi na panggagalingan ni Jesus. At sabi nga ng Ebanghelyong ito ni San Mateo, siya ay nagmula sa lahi ni Abraham. At matapos ang ilang salinlahi, lumitaw ang isa pa sa kanyang mga ninuno, si David, isang hari. At masasabi natin na dito sa mga kamag-anak na ito ni Jesus, marami ang pwedeng ipagmalaki. Mula kay David, halos marami ang naging mga hari, mararangal, mga kilalang tao, sikat na tao. Pero sa kabila ng ganitong katotohanan, hindi maitatago, mayroon ding kamag-anak si Jesus na mga makasalanan, mga hindi pwedeng ipagmalaki. Yung tipong kahit alam mo na kamag-anak mo itong taong ito, mas pipiliin mo ang manahimik. Kasi para bang ayaw mong ma-identify sa kanya. Pero sa katotohanan, kamag-anak mo siya. Ganyan ang lahi na pinagmulan ni Jesus. Binubuo ng mabubuti at masasamang tao. Binubuo ng mga mararangal at hindi kilalang tao. Pero sa kabila ng katotohanan na yon, nangyari pa rin at natupad ang plano ng Diyos. Na sa lahi ni Abraham, na sa lahi ni David, magmumula ang tagapagligtas. At ano yung magandang pagnilayan natin sa bahaging ito ng Ebanghelyo? Kung sinasabi natin sa mga kamag-anak ni Jesus, naririyan ang mabubuti at masasama, naririyan ang mga kilala at hindi kilala, naririyan ang mga pwedeng ipagmalaki at hindi pwedeng ipagmalaki. Ang magandang pagnilayan sa bahaging ito ng Ebanghelyo, sa kabila ng kasalanan at kasamaan ng tao, patuloy na mangingibabaw ang kagandahang loob ng Diyos. Sa kabila ng kasamaan at kasalanan ng tao, mangyayari pa rin ang napakagandang plano ng Diyos. At hindi binabago ng Diyos ang kanyang plano. Hindi sinisira ng Diyos ang kanyang pangako dahil lamang sa kasalanan ng tao. Siya'y Diyos at alam niya ang kanyang ginagawa at hindi niya hahayaan na maapektuhan ang kanyang plano ng kung ano ang kasalanan ng tao.
Di ba magandang pagnilayan yung bahaging ito ng Ebanghelyo? Sapagkat sa katotohanan, lahat tayo makasalanan. Walang sino man dito sa atin na makapagsasabi, wala akong kasalanan. Ang pinaka-totoo, lahat tayo makasalanan. Tama po ba? Meron po bang magsasabi, Father, ako po, wala akong kasalanan. Kahit ako mismo na nakatayo dito sa inyong harapan, makasalanan. Pero sa kabila ng ating pagiging makasalanan, mas nangingibabaw ang magandang plano ng Diyos sa atin. Hindi hinahayaan ng Diyos na mahadlangan ng kasalanan ng tao ang kanyang magandang pangarap at plano sa atin. Kaya nga, sa talaangkanan ni Jesus, sa kabila ng katotohanan na may mga kamag-anak siyang hindi maaaring ipagmalaki dahil sa pagiging makasalanan, patuloy na nangibabaw ang plano ng Diyos. Sa kanyang takdang panahon, isisilang ang tagapagligtas at siya'y magmumula sa angkan ni David. Mangyayari at mangyayari ang plano ng Diyos. Di ba sa simbang gabi, sinasabi natin, dala-dala natin sa pagsisimba natin ang ating mga kahilingan, ang ating mga personal na dasal. Ipinapakiusap natin sa Diyos ang lahat ng iyan, umaasang ang lahat ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung tunay na ito ay makatutulong para tayo ay mas mapalapit sa Kanya. Pero katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, hayaan natin na mangyari hindi yung gusto ko, hindi yung gusto mo. Hayaan natin na ang umiral, ang mangyari ay ang kalooban ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang kung ano ang alam niyang makatutulong sa atin sa kanyang takdang panahon. Kung papaanong nang dumating ang takdang oras, isinilang ang tagapagligtas. Walang iba kung hindi si Jesus na Panginoon. Isang magandang tanong, sa palagay niyo ba, gaano katagal nag-intay ang mga Israelita sa katuparan ng pangako ng Diyos? Daan-daang taon. Diba sabi nga, yung mga pinangakuan halos namatay na. Hindi nila nakita o nasaksihan ang katuparan ng pangako ng Diyos. Pero sa kanyang takdang panahon, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Basta't panghawakan natin ang kanyang salita, manalig tayo sa Kanya, sapagkat siya'y Diyos na tumutupad sa Kanyang pangako. Siya'y Diyos na nagkakaloob ng mga biyaya na alam niya kailangan ng tao. Amen? Kaya sa pangalawang gabi ng Misa de Gallio, malinaw na ipinapaalaala sa atin, itong Jesus na ito ay tunay
tao. Meron siyang lahi na pinanggalingan at siya rin ay tunay na Diyos sapagkat siya ay anak ng Diyos. Kaya salamat dahil ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang pinakamamahal na anak. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, pinasok niya ang mundo ng tao. Naging bahagi siya ng pamilya ng Diyos. Kaya meron din siyang tinawag na ama, meron din siyang tinawag na ina, si Jose at si Maria. Kaya ang Pasko ay panahon din ng pagninilay tungkol sa pamilya. Ipagdasal natin ang mga pamilyang kinabibilangan natin. Na nawa tayo ay mapabilang sa tunay na pamilya ng Diyos kung saan ang nagahari ay pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtutulungan.